Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang mag-iinang kambing. Ang cute ng mga munting kambing na parang silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanlin lang siya. Kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, isa pa. Ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sakin ay puti. Makikilala nyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka po mag-alala, nanay. Opo, protektahan namin ang aming mga sarili. Aasahan mo po kami. Isa-isang hinalikan ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin nanay. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami maluloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumiling tisa at kinain niya ito. Medyo lumambot ang boses niya. Kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto muli. Sa pagkakataon na ito, nakipag-usap ang lobo na may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, tingnan natin ang paa niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumugot sila na hindi binubuksan ang pinto. Di ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila. Ikaw ang lobo. Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita niya ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa niya. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito na si nanay. May dala akong mga pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng inyong mga paa kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang maputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot, sumisigaw sila. Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang ng oras. Huhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalaway sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa tsimeneya. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanteng orasan sa dingding. Ngunit, mabilis ang tosong lobo. Isa-isa niyang silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Halina kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mahuhuli ko rin kayong lahat. Busog na siya, kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na.
Ang isa na hindi niya natagpuan ay lumabas na sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyado malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa isang malaking puno at nakatulog siya at naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari at nag-aalalang napasigaw. Nako, ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan, punit-punit ang kortina, magulo ang kama at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala siyang natagpuan kahit isa. Tinawag niya ang mga pangalan nila isa-isa, ngunit walang sumagot. Sa wakas, nang tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas niya ang kanyang anak doon. Nagyakapan ang mag-ina, umiiyak ng kwento ng maliit na kambing ang pangyayari. Nagpanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natitirang anak, lumabas sila ng bahay at doon sa bakuran na pinestuhan ng lobo, nakita nila na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya ay gumagalaw pati mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo. Napansin niya sa loob ng tiyan nito ay may kung anumang gumagalaw. Mahabaging Diyos, buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan niya ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayong, tinulid at gunting. At kasabay nun, nangolekta naman ang ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng ina ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasan ang maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ang mga munting kambing, ang inang sumagip sa kanila. Nanay! Nanay, mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Aking mga munting kambing, ligtas na kayo! Maingat na nilagay ng inang kambing ang mga bato sa loob ng tiyan ng lobo. Pagkatapos ay tinahi niya ito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo, na di niya ito naramdaman, ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik na lumayo ang mag-iinang kambing nang magising ang lobo, sa kanya lang naramdaman ang masakit na tiyan at naisip niya na dahil ito sa napakaraming kambing na kinain niya, nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, nag-uumpugan ang mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na kinain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako! Nalulunod ako! Tulong! Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato. Kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang. Wala na ang lobo, mabuti nga. Wala na tayong problema, patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay. Nagsasayawan sila at nagtatalunan mula sa araw na yon. Masayang namuhay ang mag-iina sa maliit na bahay na malapit sa kakahuyan.